Kahapon, attorney, 'di ba yung pagdinig kahapon sa impeachment ni VP Sara. Balik kaugnay ng balitang 'yon ay yung mga ibang nagsusulong ng impeachment gaya nga nila Congressman De Lima, yung sa Akbayan ay nagdala pa nung parang yung pagkain attorney Sal na binansagang Mary Grace Piatos na parang naging Insulti. katawa-tawa nga Attorney Sal kasi maraming Tama. nag-react doon kasi nagdala pa sila ng pagkain na kaugnay doon sa um, impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong masasabi sa naganap kahapon? Kahapon natatawa nga ako dahil pinagtiyagaan kong panoorin. Siguro 3 oras yata silang hindi Opo. malaman kung anong gagawin nila. Nandun yung isang congressman doon kinokontra. Mm. Akala ko naman kampi. Yung pala, lalabas, kakampi din siya ng kabila. Alam mo, natatawa ako dyan Mm. sa halimbawa, for instance, meron silang pinag-awayan na inabot sila ng mahigit 1 oras. Hindi nila malaman kung anong gagawin. Kasi yung mga abogado ni Inday Sara, sumulat sa kanila. At sabi Mm. niya, hindi raw sila a-attend. Kasi nga, bakit daw parang lumalabas na kakaroon ng mini trial. Mm. Nagre-react naman yung ibang congressman. Ito naman si Luistro, ganun din. Nakalimutan nila na yung batayan ng sinasabi ng mga abogado ni Inday Sara, galing kay Luistro yun. Siya nagsimula nun, sinabi niya, parang mini trial itong gagawin nila sa committee hearing. Mm. Pagkatapos ngayon, nung ginamit yung kanila, tumatanggi sila. Hindi na. Kaya so ito raw ay preliminary investigation lamang, yakit-yak. Katakot-takot. Ang merong isang congressman doon. Sabi niya, kailangan orderan natin itong mga ito. Sagutin natin. Madalit sabi, hindi nila malaman kung anong gagawin. Nung nakikinig ako sa loob-loob ko lang, ba't di na lang yung i-ignore? Kung hindi pala kayo sang-ayon sa mga sinabi na, just keep it to yourselves. Ignore it. Ituloy kung meron kayong hearing na ginagawa. Ang madalit sabi, after 1 hour and a half yata, finally, yun na nga ginawa nila. Alam mo, kaya moro-moro nga kasi sila, hindi sila nagkakasundo. Mukhang hindi nila naiintindihan ang rules na mga ginawa nila at nababago pa habang tumatagal yung committee hearing, nababago, may mga reglang ganito na nawawala, tapos ibabalik. Talagang tama-tama yung description ng moro-moro. Mm. Hindi pa nila tapusin yan. Kasi paulitin naman natin. Sinabi nyo, masustansya na yung complaint. Sabi ng kabila, sabi niya, masustansya. Wala naman kayong ultimate facts. Puro lang aligasyon, puro salita lang. Wala naman kayong prueba, wala naman kaming nakita ebidensya. So, anong sasagutin namin? Sabi nga ni Tama. Luiso, magdala kayo ng ebidensya. Naloko na. Yung pag inaakusahan mo magdadala ng ebidensya, abogado naman siya, alam niya na pag inaakusahan ka, kailangan na magdala ng prueba, ay yung nag-aakusahan, hindi yung inaakusahan. O Tama. kaya nga, parang Circus nga ay, talaga. nako, hindi mo malaman kung anong gagawin mo na rito sa Committee on Justice. Ang katotohanan talaga dyan. Ayun mga kadonatics, marami pang pahayag si Atty. Panelo dito mga kadonatics. At sa mga nangyayari ngayon, ang ganda. Kaya nga, ito talaga, itong si Atty. Panelo yung hinihintay kong magsalita. Kasi maganda mga kadonatics. Maganda yung mga pasaring niya. Anyway, before we continue mga kadonatics, eto, another kabangagan ng administrasyon. Tingnan nyo naman mga kadonatics. Panoorin nyo naman ito. Oo, yan. Okay, basahin lang natin. PBBM orders release of 145 billion mga kadonatics for Mindanao Highway Project. Okay, saan to? Saan? Saang project to? President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the release of 145
billion to fund the Central Mindanao High Standard Highway, aiming to boost infrastructure and economic activity region. Alright mga kadonatics, ang saan yan? Parte sa Mindanao mga kadonatics, dito yan sa CDO, okay? Cagayan de Oro City. Basahin natin ng mabilisan. The Department of Budget, okay, of Management or DBM issued a forward obligation authority to ensure continuous funding from 2026 to 2034. The project will connect Cagayan de Oro and Malaybalay, cutting travel from about 6.5 hours to 3.5 hours. Alam nyo mga kadonatics, ang mali dito? Alam nyo saan yung modus or scam nila dito mga kadonatics? Eto, from 6 to 6.5 hours to 3.5 hours. Mga kadonatics, how many times na ako nagda-travel from Valencia City to Cagayan de Oro City? Alam nyo mga kadonatics, it only takes around 4 to 5 hours mga kadonatics. Yung 5 hours traffic na talaga yan. But anyway, ang traffic nasa City of Cagayan lang naman talaga mga kadonatics. Para makarating ka doon talaga sa bus station. 4 to 5 hours yan mga kadonatics, Many times na akong na pabalik-balik dyan kasi doon naman talaga ako nakatira sa Bukidnon. Di ba? Valencia. Now, ngayon, yung sabi dito, Malaybalay, yung Malaybalay mga kadonatics to Valencia City, which is part of Bukidnon pa rin, nasa almost an hour ata yan mga kadonatics. Almost an hour Almost an hour. So, mas malapit itong Malaybalay sa Cagayan de Oro City. So, kung mag-travel ka from Malaybalay to Cagayan mga kadonatics, that is only 3 hours. Trust me! 3 hours lang yan mga kadonatics. Ngayon, ang sabi nila dito sa report, 6.5 hours. Saan yan? Baka yung ibig sabihin nila mga kadonatics, Davao to Cagayan de Oro City, kasi yan yung time talaga mga kadonatics ang spend. This is so bogus talaga nila mga kadonatics. How can it happen? Like, there's no way na aabot kahit pa galing ka sa Manolo Fortich, kahit galing ka sa CMU, Central Mindanao University mga kadonatics to Cagayan de Oro, it will never take 6.5 hours mga kadonatics to reach CDO. So, this is so scam from the government. At oo nga mga kadonatics, nung nabasa ko to, sabi ko, what? This does not make sense at all. Nung binasa ko yung comments, oo nga talaga mga kadonatics, oo nga, bogus nga to ni BBM. Can you imagine? Magre-release ka ng ganun kalaking pera sa hindi naman talaga problema mga kadonatics. Never at never ito nagiging problem na 6.5 hours. Saan nakuha nila yung data? At eto mga kadonatics, basahin na natin to. O yan, ayan. Pakita lang natin to. Cagayan de Oro City to Valencia City, or Valencia City to Cagayan de Oro City. Kung sa map mga kadonatics, sa GPS, 2 hour and 1 minute lang siya. Ay yan talaga yung, sa border ng Cagayan de Oro mga kadonatics. Pag i-search mo yung at least ang bus station, aabot yan ng 4 to 5 hours, minsan nga 3, depende sa traffic. Pero yung 6.5 hours mga kadonatics, this is so wrong. This is so wrong. Well, anyway, ano masasabi niyo mga kadonatics kung from Mindanao ka, naka-travel ka na from Malaybalay to Cagayan de Oro? Comment down below. At ito mga kadonatics, pagpatuloy natin. Umahanap lang sila ng plataforma upang magamit para magpasikat, para nakatutok ang mga camera sa kanila. Libre ang publisidad. Gagamitin lang nila para mang-asar, mang-inis, mambuisit doon sa mga resource persons na tatawagin nila o kaya mag-bully
Hmm. Yan naman ang talagang katotohanan dyan. Ba't di na lang kayo i-transmit nyo na yan sa plenaryo? Dahil kayo naman, sigurado namang bobotohan nyo Hmm. na ibigay na sa Senado. Bakit pinatatagal niyo pa? Siyempre, isa lang naman ang ibig sabihin yan. Pinatatagal kasi magandang palagi silang nasa dyaryo, nasa telebisyon, nasa radyo, nasa social media. Tama. Yan ang katotohanan dyan, Franco. Alam nyo ba, nag-react talaga si Senator Robin Padilla dito mga kadonatics. Sabi niya na, sa gitna ng crisis, may impeachment case pa palang niluluto nila. Can you imagine mga kadonatics? Halos araw-araw to sila magaganito. Instead na atupagin yung nangyayari ngayon, yan, nagpapasikat. At hindi ko maintindihan mga kadonatics. Yun talaga hindi ko maintindihan. Nung naglabas sila or nagdala sila ng piatos na snacks, like parang mga bata talaga yung isip nila mga kadonatics. Kung sa Bisaya pa yan, mga walay buot talaga mga kadonatics. Mga tukmol ng mga congressmen mga kadonatics. Can you imagine that? Nagdala-dala pa sila ng piatos para ano? Ay nako, yung ginagawa nyong clown, circus clown dyan sa House of Representatives, hindi pa talaga, kulang pa talaga yun para sa inyo. Nagdala pa talaga kayo ng snacks. Grabe! Sobrang kakapalan ng mga mukha. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa ibang Carlo. Yes, Franco po. ako ng Franco. Okay, Attorney Sal. Dito na po tayo sa ibang balita dahil, na problema talaga tong presyo sa petrolyo. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Samantala, binigyan din ni PBBM na hindi kailangang magpanik ang publiko kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Narito ang balita mula kay Crecilyn Catarong. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay sa Pangulo ng emergency powers upang suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga Pilipino. Una nang nilinaw ni Marcos na may mga kondisyon sa batas na kailangang matugunan bago ito tuluyang maipatupad. Pinag-aaralan pa ng gobyerno kung kailan ang tamang panahon ng pagpapatupad, lalo't nananatiling hamon ang volatility o pabago-bagong galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Alam naman ninyo lahat, paggising nyo sa umaga, iba na naman ang presyo. May pronouncement na nanggaling sa US, bababa ang presyo. Tapos mamaya ng konti, tataas na naman. Mahirap talaga magplano. Samantala, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na ang idineklarang energy emergency ay hindi nangangahulugang nasa ilalim ng isang malawakang state of emergency ang bansa. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang hakbang ay nakatuon lamang sa sektor ng enerhiya bilang tugon sa epekto ng tensyon at digmaan sa gitnang silangan sa pandaigdigang supply ng langis. Tiniyak din niya na walang dahilan upang magpanik ang publiko at ang deklarasyon ay isang hakbang upang maagap na matukoy at matugunan ang posibleng epekto ng krisis sa enerhiya. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency, bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Pinahihintulutan nito ang pamahalaan na ipatupad ang mga hakbang tulad ng alokasyon ng supply ng langis at enerhiya, gayon din ang mga programang pagtitipid upang matiyak ang sapat na supply sa bansa. Delikado to mga kadonatics, emergency power. Attorney Sal, ano po ang inyong masasabi sa balitang iyan? Apparently, ilong-tangilong na rin si Presidente Marcos Jr. Hindi niya rin malaman kung anong gagawin niya. Dahil yung galaw niya will depend on the prices of oil sa market. Kung ako sa kanya, yan nga ang sinasabi na rin, hindi ka kasi preparado, kaya ka natataranta. Kung ikaw ba
reserba ka, namili ka ng mga langis at gasolina noong panahon na marami pang supply na hindi pa nabablock yung Strait of Hormuz. O di sana wala tayong ganyan. Ay, problema nga. May Alam. crisis na sasabihin mo. Wala pang krisis. Yung si Aling Clara, ganun din sinasabi, wala pang krisis. Pagkatapos pangalawang araw, deklarasyon ng state of emergency. Kaya kayo parang mga headless chicken. Sabi yung headless chicken, pag pinutulan mo, buhay pa, pero nagkikisay. Di malaman kung saan pupunta. Iyan ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Kawawa naman. Ayan. Attorney Sal, may nabasa po ako na sa pahayagan na nagbigay ng komento ang dating isa sa mga dating kabinete po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Finance Chief Carlos Dominguez. Sabi niya, mas mahirap daw resolbahin yung krisis sa langis kaysa sa COVID-19 dahil ang Pilipinas ay walang kontrol sa pabago-bagong presyo sa merkado ng mundo. Ano pong komento ninyo dito na mas mahirap pang itong sitwasyon ngayon kaysa doon sa pandemic, Attorney Sal? Totoo yan. Pero kahit na anong hirap, kung preparado ka, na-anticipate mo na, meron ka ng mga programa na gagawin for every situation. Kung ano man ang sitwasyon na dumating sa panahon na inaakala mong darating, meron ka na nakahanda na pangkontra. Hindi nga ginawa. Kaya Tama. kung ako kayo, kunin Diba? yung consultant yan si Sunny Dominguez. Magaling yan. Baka matulungan pa kayo niya. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa kaugnay na balita naman, binatikos ni Senator J.V. Ejercito ang anyay sobrang bagal na aksyon ng Administrasyong Marcos na sa kinakaharap na oil crisis sa bansa. Bagamat tama ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency, git ng Senador ay huli na ito. Si Sheena Torno para sa balita. Pinuna ni Deputy Majority Floor Leader Senator J.V. Ejercito ang kakulangan sa pagtugon ng gobyerno sa gitna ng lumalalang krisis dulot ng sigalot sa Middle East. Kwenasyon niya kung bakit ngayon lang nagdeklara ng State of National Energy Emergency gayong matagal nang dapa ang maraming sektor. So it's a little bit late kasi nangyari itong sigalot o nangyari itong krisis. Mag-iisang buwan na no? Ikinababahala niya kung bakit ayaw amini ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na matagal nang may krisis sa Pilipinas. Git niya, dapat malinaw ang plano ng Department of Energy sa pag-replenish ng supply upang maiwasan ang shortage. Sa datos ng DOE, ay umaabot lamang sa 25 araw para sa LPG, 60 araw para sa langis at 39 na araw para sa jet fuel. Halimbawa, meron mang pondo o may pambili, may makukunan ba? So dapat on the onset of the crisis, nag-adjust na kagad sila ng minimum required inventory. Diba? Dapat proactive hindi yung ganitong, hindi naman mabagal, mukhang sobra lang ang bagal. Kailangan mag-double time at hindi pwedeng patsi-patsi lang yung action nila ngayon. Binalikan ng senador ang naging mabilis na paghahanda ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong COVID-19 pandemic. Git ni Ejercito na dapat ay ganun din ang ginagawa ngayon ng administrasyong Marcos. Binatikos pa niya kung bakit ngayon lang bumuo ng crisis committee, gayong dapat na itatag ito simula pa lang ng kaguluhan. Dapat madaliin ng pamahalaan paghahanap ng alternatibong mapagkukuhanan ng supply. Una na ring sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pabor siya sa posibleng pagtutulungan ng Pilipinas at China para sa oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Matagal na umano itong pinag-uusapan ngunit nagiging hadlang ang territorial disputes. Pero hindi sang-ayon dito si Senator J.V. Ejercito. How can you trust, how can you enter into an agreement of a joint exploration with someone who is trying to disrespect your sovereignty? Wala ho akong tiwala sa gobyerno po ng China. Bukas naman ng senador sa suhestyon na bawasan ng sweldo at allowances ng mga mambabatas bilang tulong sa apektadong sektor. Makabubuti kung tigilan na anya ang pangungurakot ng mga politiko upang magamit ng maayos ang pondo ng bayan.
Tiniyak naman ng Senado na handa silang magsagawa ng special session kung kinakailangan para bumalangkas ng batas na makatutulong sa pagtugon sa krisis gaya na lamang ng supplemental budget o Bayanihan 3. Ano pong inyong komento sa balitang yan, attorney? Kung sinasabi Ano? ng tama pero bit too late, pwede hindi tama. Late na pala eh. May contradiction ka rin, JV. Pero ang totoo lang talaga, yan paulit-ulit na natin sabi. Hindi lahat mangyayari yan kung nakahanda kayong mulat sa poll. Kayo namang mga nandiyan sa Senado, dapat tumulong din kayo, lalo na yung majority. Dapat kinulit nyo si Presidente Marcos Jr. Noong pa, 3 buwan pa nakakaraan, nung talagang umiinit na yung tensyon dyan sa gitnang silangan. Dapat gumawa na kayo ng mga kaparaan. Hindi, puro kayo impeachment eh. Puro kayo paninira. Diyan kayo nag-concentrate. Lahat ng panahon nyo, doon nakatutok. Tama, Kaya, diba? kaletse-letse kayo. Sama-sama tayo lahat. Yan ang nangyari. Ayan, attorney. Ang nangyayari ngayon sa gobyerno mga kadonatics, parang boxer lang na hindi nag-prepare for the match mga kadonatics. Ng ilang buwan ang ginagawa ng boxer na ito, ng gobyerno na ito. Kung ano yung nakikita nilang punch, suntok ng crisis mga kadonatics, umiilag sila. Oh, parang nagka-counter na lang sila mga kadonatics at hindi nila alam yung plano kung paano patumbahin yung kalaban mga kadonatics, kung paano manalo. Ang ginagawa nila is ilag ng ilag lang. Minsan kumaka-counter mga kadonatics pero walang plano kasi walang preparation months before. Kaya ganun ang nangyayari ngayon mga kadonatics. Umiilag na lang yung gobyerno sa mga anong tira sa kanya ng kalaban. Di ba? Isal. Maraming salamat po. Samantala sa iba pang balita, nasa ilalim na nga ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas matapos nga na magbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng posibleng kakulangan sa supply ng fuel na maaring makaapekto sa flights, presyo ng langis at kabuuang ekonomiya. Ngunit sa kabila ng babala, iginiit ng mga airline at ilang opisyal ng gobyerno na nananatiling sapat ang supply dahilan ng kalituhan sa tunay na sitwasyon ng bansa. Alamin natin ang balita ni Hannah Jane Sancho. Sa panayam ng Bloomberg, inilahad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may ilang bansa na tumatangging mag-refuel ang mga eroplano ng Pilipinas na nagdudulot ng adjustments sa operasyon ng airlines, lalo na sa mga mahahabang flights. Several countries have said we cannot fuel your aircraft. Wala tiwala sa iyo. Walang tiwala sa iyo. So you will have to carry the fuel there and back. And that's around here, where the long haul is going to be a much more serious problem. Ayon sa Pangulo, maaaring humantong ito sa pagkaantala o kanselasyon ng flights sa aviation sector. We're hoping not, but it's a possibility. It's a distinct possibility. Naon na rito iginiit ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nakararanas ng oil crisis ang bansa, kundi isang price disruption lamang dulot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ngunit kasabay ng lumalalang tensyon, nagdeklara ang Marcos administration ng National Energy Emergency na binanggit ang banta sa supply, kaguluhan sa gitnang silangan at pagkaantala sa daloy ng langis sa mahalagang ruta gaya ng Strait of Hormuz. Sa ilalim ng deklarasyon, pinahihintulutan ng gobyerno na tiyakin ang sapat na supply ng fuel, ipatupad ang energy conservation measures at sugpuin ang hoarding at profiteering habang inilulunsad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program para matulungan ang transport sector, pagkain at mga vulnerable sector. Umaasa na malaki ang Pilipinas sa inaangkat na langis at 78% ng crude oil imports nito ay mula sa Middle East. Dahilan upang maging labis na nanganganib ang bansa sa anumang global disruption. Nagsisimula na ring maramdaman ng epekto
Inanunsyo ng Cebu Pacific ang pagbawas ng ilang international routes, pansamantalang suspensyon ng biyahe hanggang Oktubre at pagbabawas ng flight frequency dahil sa mataas na presyo ng jet fuel. Sa kabila ng deklarasyon ng emergency, iginiit ng mga opisyal na sapat pa rin ang supply. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakapag-secure na ng fuel orders sa mga airline company. Nagbigay ng katiyakan ng Philippine Airlines na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon. Gayunman, ramdam na ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa ekonomiya mula sa pamasahe hanggang inflation, habang ang humihinang piso ay dagdag pasanin sa import-dependent na energy sector na bansa. Sa gitna ng krisis, ipinahiwatig din ng Pangulong Marcos ang posibleng pakikipag-ugnayan sa China para sa joint energy exploration sa West Philippine Sea. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Mula sa walang oil crisis hanggang sa deklarasyon ng Kain suka. energy emergency, ipinapakita ng magkakaibang pahayag ng pamahalaan ang lumalalim na kawalan ng katiyakan habang naghahanda ang mga Pilipino sa posibleng epekto nito sa presyo ng langis, biyahe at pang-araw-araw na pamuhay. Ayan, Attorney Sal, ano po ang inyong komento sa balitang yan? Talagang maniwala kayo, nagkakagulo talaga. Alam ba ninyo, pumunta ako ng Davao. Yes. Naka-waiting list kami. Kasi nga, parang isang biyahe lang ngayon. Madaling sabi, talagang nagkakaproblema lahat ng bagay na nakaakibat sa langis at sa gasolina ay may problema. Kaya ito dapat ito maging leksyon, maging aral sa lahat ng mamumuno ng ating pamahalaan. There is no substitute for preparasyon. Kailangan may preparasyon, hindi pa nangyayari. Kailangan creative ka dyan. Kailangan malayo ang tingin. Kahit na hindi mo natatanaw ang pagdating, basta nasa isip mo na may mangyayari dyan. You have to prepare for that. Otherwise, talagang magbabaliktad ang mundo ng isang bansa pag ganyan. Gaya ng nangyayari kay Sats. Yan. Samantala, Attorney Sal, meron pang ginagawang hakbang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hinihikayat niya itong mga local government units na ilaan yung 50% ng kanilang local government support fund para sa pamamahagi ng libreng bigas bilang bahagi ito ng tugon ng gobyerno sa nagpapatuloy na krisis sa tensyon or sa gitna ng tensyon sa Middle East. Alamin natin ulit sa balita ni Creselyn Catarong. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ngayon ng bansa ay ang supply at presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kanyang presidential address nitong Miyerkules, sinabi ni Marcos na agad niyang pinasuri sa Department of Energy ang kasalukuyang inventaryo ng diesel, gasolina, kerosene at jet fuel. Batay sa ulat, nasa humigit kumulang 45 araw na lamang ang average na supply ng langis sa bansa. Iniuugnay ito sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan, partikular sa pagkaantala ng daloy ng langis sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng mga oil tanker patungong Asya. The next part of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Now we are talking about 45 days on average, more or less, pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Hormuz. Bagamat may sapat pang supply para sa higit isang buwan, iginiit ng Pangulo na hindi ito dapat ikampante. Patuloy ani ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal at international na supplier upang matiyak ang pagtupad sa mga kontrata at makahanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis. Inamin din ni Marcos na sa unang mga araw ng krisis ay nagkaroon ng kalituhan sa hanay ng mga supplier, dahilan upang mahirapan ang gobyerno na makakuha ng malinaw na impormasyon sa presyo at delivery ng petrolyo. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng oil and petroleum products dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Gayunpaman, Kala ko ba walang crisis sa Pilipinas? Ha?
Ay nako, sinungaling talaga itong mga kadanas. Unti-unti umanong naging maayos ang daloy ng supply sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon ng pamahalaan. Sa ngayon, may katiyakan lamang ang bansa na matutugunan ang pangangailangan sa loob ng 45 araw, habang nananatiling hindi tiyak ang sitwasyon pagkatapos nito. Although the average now is running at 45 days supply, siyempre iba-iba, but the average is 45 days. Hindi natin tinitigilan. And again, I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. Sa kabila nito, nagbigay naman ng bahagyang kumpiyansa ang Pangulo na may paparating ng karagdagang supply ng langis. Ayan, Attorney Sal. Komento nyo po sa balitang yan. Sabi niya, i-credit daw natin yung good relations sa ibang bansa. Madali sabi, makakabili tayo ng mga langis, gasolina, pagpagbibigyan tayo, pag kaibigan natin yung mga bansang pagkukulat. Hindi sana mangyayari yun. Kung mulat sa pool, bumili na tayo ng malaking supply ng langis at gasolina at gumawa tayo ng mga imbakan kasi ang ini-excuse nila, yung stupid justification na walang imbakan. Eh, di ko po ng imbakan. Dapat matagal na yun eh. Kaya kahit anong mga excuses mo ngayon, isa lamang ang conclusion ng ating mga kababayan. Naging inutil ang pamahalaan na salubungin, tugunan ang pangkasalukuyang krisis sapagkat hindi ito naghanda sa pagdating ng ganitong krisis. Iyan ang conclusion ng taong bayan. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, sa gitna ng nagbabadyang krisis sa enerhiya sa bansa, isang tanong ang lumulutang. Paano naman ang mga maliliit na negosyante? Kasunod ito ng pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency sa buong bansa dahil nga ito sa tensyon sa Middle East. Ang kanilang mga hinaing, alamin sa report ni Paul Montibon. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Senado na hindi dapat na mabahala ang publiko sa kakulangan ng supply ng bigas, karne at iba pang pangunahing produkto. Sa katunayan, sapat ang supply ng National Food Authority para sa 9 na araw habang ang anihan ng palay ay nasa peak season na. Maging ang supply ng baboy at manok ay matatag kung saan bumaba pa nga ang farm gate price ng manok sa 93 hanggang 96 pesos kada kilo. Ngunit may pero. Ayon sa DA, ang tunay na kalaban ngayon ay ang affordability o ang kakayahan ng mga mamamayan na mabili ito. Ang patuloy na gulo sa Middle East, partikular na sa Strait of Hormuz, ay banta sa supply ng urea-based fertilizer at petrolyo. Kapag tumaas ang presyo ng abono at krudo, asahan ang domino effect. Tataas ang gasto sa pagtatanim, pag-aani at pagbiyahe ng mga produkto patungo sa mga palengke. Nagbabala rin ang kalihim na kung hindi huhupa ang krisis, posibleng maramdaman ang hagupit nito sa presyo ng bigas pagdating ng buwan ng Agosto. Sa ngayon, sinimulan na ng pamahalaan ang pamamahagi ng subsidiya sa milyon-milyong magsasaka at mangingisda na mas lalo pang paigtingin pagkatapos ng Semana Santa. Ngunit inamin ng opisyal na kung aabot sa $200 ang kada bariles ng langis, kakailanganin na ng gobyerno ng dagdag na pondo para hindi tuluyang malunod ang sektor ng agrikultura. Sa madaling salita, puno ang ating mga bodega. Pero ang hamon ay kung paano ito mananatiling abot kaya para sa mga ordinaryong Pilipino sa gitna ng nagbabadyang krisis sa pandaigdigang merkado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Sapat ang supply pero mahal ang presyo. Ano pong masasabi niyo sa balitang yan? Ay, ang klase. Eh talagang magmamahal ang presyo. Wala ka na magagawa nung ang mahal ang langis, gasolina, lahat ng reliant dun sa langis at gasolina, natural, mahal eh. Eh siyempre, yung ipagpasok lang yan, nagdaga na yung presyo. Pag-transfer mo dun sa lugar na dapat pagdalan, may dagdag na presyo na naman. Since mahal, babalikat ngayon yan ng mga nagbebenta
itatransfer doon sa mga bumibili sa consumer. Wala problem. Iyan, Attorney Sal, nawala po kayo sa... Okay, so habang bumabalik sa ating linya ng komunikasyon, si Attorney Sal ay tanggap pa tayo ng isa pang balita. Tutok ngayon ang Department of Foreign Affairs sa kaligtasan ng tinatayang halos 800 Pilipino sa Iran, habang pinaalahanan naman ang mga Pilipino sa Middle East na igalang at sundin ng batas ng bansang kanilang kinaroroonan. Alamin natin sa ulat ni Hannah Jane Sancho. Pangunahing tinutukan ngayon ng Department of Foreign Affairs ang kalagayan ng tinatayang halos 800 Pilipino sa Iran sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, karamihan sa mga Pilipinong ito ay may asawa o pamilya na Iranian nationals, kaya mas komplikado ang kanilang sitwasyon at hindi basta makapagpasya sa repatriation. Nauna nang sinabi ng DFA na patuloy nilang minomonitor ang kaligtasan ng tinatayang 800 Pilipino sa Iran habang nakaantabay ang embahada para sa posibleng paglikas kung kinakailangan. Our concern is almost the 800 Filipinos that are in Iran because they're married to Iranian peoples. Ipinawanag din ng kalihim na iba ang saklaw ng DFA sa repatriation efforts. Ang mga overseas Filipino workers ay nasa ilalim ng Department of Migrant Workers, habang ang DFA naman ay tumututok sa mga turista, estudyante at iba pang Pilipinong hindi OFW. Sa datos naman ng DMW, nasa halos 2,000 Pilipino na ang na-repatriate mula sa mga apektadong lugar sa Middle East. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa Philippine Embassy sa Tehran upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino at agara makapagbigay ng tulong sakaling lumala pa ang sitwasyon sa Iran. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng paalala ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Middle East. Kasunod ng napaulat na may 2 OFW na nakulong dahil sa pagpo-post sa social media kaugnay sa sigalot sa rehiyon. Ayon kay Secretary Lazaro, patuloy ang pagbibigay ng assistance sa mga Pilipinong nahaharap ng kasong legal, gaya ng pagbibigay ng abogado. Palagi lang naman namin sinasabi na sundin natin ang batas ng host country. Very strict din po ang UAE, Qatar, and many of the other GCC countries. If you say something, because sa social media nila, you never say something that is that will, let's say, demean the character of the person. So, palagi namin pinapaalahanan na mag-ingat kayo. Hindi naman pareho ang Pilipinas sa mga bayan to. And this is your host country. You always observe the policies and guidance of the host countries that they have. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa mga embahada sa Middle East upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino, habang muling pinalalahan ng mga ito na sumunod sa batas at patakaran ng kanilang host country at iwasan ang mga aksyon kabilang ang sa social media na maaring magdulot ng kasong legal sa gitna ng umiiral na tensyon sa rehiyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Ayan po. At sa iba pang balita, mga kababayan, hindi kailangan ng gulo para mapanatili ang seguridad ng bansa. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines sa pagdiriwang na ika-70 taon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas sa Japan. Sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon, muling pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang alyansa sa pamamagitan ng diplomasya at kooperasyon. Narito ang balita ni Almar Forsuelo. Muling binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines or AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at bansang Japan sa ginanap na high-level panel discussion na inorganisa ng Strat-Based Institute na ginanap sa Peninsula Manila Hotel, Makati City. Dinaluhan ng mga eksperto at policymakers ang aktibidad upang gunitain ang 7 dekadang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Dito ay tinalakay ang kasalukuyang kalagayan at ang mga susunod pang hakbang para sa kanilang ugnayan. Ayon kay General Browner, mahalaga ang ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa, lalo na't parehong naniniwala ang Pilipinas at Japan sa pagsunod sa mga pandaigdigang batas at patakaran para sa kaayusan ng rehiyon. Ibinida rin ng general na sa pamamagitan ng ugnayang ito na ipapakita na ang seguridad ay maaring maging matatag kahit walang away o gulo. Sa halip na panggigipit, tiwala ang naging pundasyon ng alyansa ng Pilipinas at Japan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsuelo, SM9 News. Attorney Sal?
Ayan. Ano po ang inyo? Ay, naputol po kay kanina sa Zoom. Ano po Putol, yung... wala tayo sa akin eh. Opo. Ano yun? Ano yun? Yung kanina ulit po mo? na last part sa yung sa presyo ng bilihin, Attorney Sal. Anong nakalagay? At ay yung mga balita kanina, Attorney Sal, ay yung Department of Foreign Affairs ay tutok ngayon sa kaligtasan na tinatayang nasa 800 na mga Pilipino sa Iran, habang pinaaalahanan naman nila ang mga Pilipino doon sa Middle East na igalang at sundin yung batas ng bansang kanilang kinaroroonan, kasi syempre medyo hindi pa sila agad makabalik sa bansa dahil nga sa mga nangyayaring sitwasyon, Attorney Sal. Tama naman yun. Talaga maigpit ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan talaga yung mga OFWs, habang hindi na naasikaso sila ng gobyerno, kung ano ang mga regla doon sa lugar nila, dahil yung mga gobyerno sa mga bansa kung saan nandun ang ating mga OFWs, siyempre may ginagawa rin sila ng mga hakbangin na makakabigay ng ligtas sa kanila. Kaya dapat, kung ano yung mga instructions sa kanila, sundin na lang nila. Napabayaan kayo ng gobyerno. Ginagawa ngayon ng kanilang mga hindi umano na hakbang para kayo bigyan ng protection. Pero masyado na nga late eh. Kaya ang gawin natin, kung saan tayo naroon, ang gobyerno naman nila doon, hindi naman kayo papabayaan. Kaya sundin na lang po natin ang lahat ng mga instructions nila. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang issue, Attorney Sal, nais palawakin ng Pilipinas ang ugnayang pangdepensa nito ngayon sa NATO at sa mga bansang Europeo ayon sa Department of National Defense. Iminungkahi ito ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang mas malalim na kooperasyon sa isang pulong kasama ang opisyal ng NATO sa Paris Defense and Strategy Forum nitong March 24. Layunin ng bansa na mapahusay ang interoperability, palakasin ang palitan ng kaalaman at makipagtulungan sa harap ng nagbabagong banta sa seguridad. Bukas naman ang NATO sa nasabing panukala, lalo na sa aspeto ng information sharing at best practices. Bahagi ng patuloy na hakbang ng Pilipinas na palawakin ang defense partnerships nito lagpas sa Asia Pacific upang mapalakas ang seguridad at proteksyon ng mga Pilipino kabilang ang mga nasa ibang bansa. Attorney Sal, with that possibility, sang-ayon ka ba na dapat palawakin ng Pilipinas yung ugnayang depensa nito sa NATO, which is parang grupo siya ng mga European countries with the US, kaugnay nga sa defense? Ang problema dyan kahit na active member tayo ng NATO, wala naman tayo napapala din Kaya siguro, let's rely on ourselves. O kaya, tayo'y may pagkaibigan doon sa mga pwedeng tumulong sa atin. Dahil kung, di ba, yung NATO supposed to be miyembro tayo dyan, kung nanganganib ang seguridad ng ating bansa, ay may gagawin sila. Wala naman May nagawa ba sila doon sa problema natin sa West Philippine Sea? Wala. They're useless din. Hindi baka lumala pa to, Attorney Sal, kasi nga yung dahilan nga ng giyera sa Russia at Ukraine dahil nga ayaw ng Russia na maging miyembro itong Ukraine ng NATO. Kaya sumabog yung giyera doon. Baka sa atin kung Diyan nagsimula yan baka sa atin naman matrigger yung kapitbahay natin na bansa na China kung sakaling tayo makipag ugnayan sa kanila or maging miyembro. Yeah. Yung Ukraine kasi, katabihan ng Russia. Katunayan, ang Ukraine, yan ang mga original na member ng Union of Soviet Russia. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ito mga ito. Sa halip na kumampi doon sa kanilang mga original, na mga kalahi nila na puro sila mga Ruso pumanig sa NATO, kaya nag-react ng Russia, kaya sila ini-invade. Na-occupy sila, kaya hindi natapos yung gera nila. Kaya yan ang problema dyan. Dapat tayong mga bansang magkakalapit. Tayo nagkakaisa. Huwag tayong umasa sa mga malalayong makapangyarihang bansa sapagkat ginagamit lang tayo ng mga yan. Hindi na tayo natuto.
Ayan. Hindi na natuto, Attorney Sal. Parang kanta din yan, Attorney Sal. Hindi na Tama. natuto. Kaya ka na naman, hindi ka na natuto. Ayan. Samantala, Attorney Sal, babasahin na po natin itong mga mensahe ng ating mga kababayan. Mula kay Ann Pinca, kumonti ang drugs. Kunwari ka pa Rimulya, gusto mo lang pagtakpan si BBM dahil alam mo sa sarili mo na isa rin siyang drug lord. Isama mo na rin yung pamangkin mo doon. Ngayon, lahat lantaran na. Imulat mo yung mga mata mo, hindi yung nagbubulag-bulagan ka. Ito yung komento ni Ann, Attorney. Agree. Ito naman po from Mel. Good morning, Attorney Sal, watching from Singapore. Kahit ata maghukom na, ang HOR ay mananatili at magpo-focus pa rin sa impeachment ng Vice Presidente. Are they really that in despair? Basta moro-moro lahat yan. Tuloy ang impeachment, talo sa trial, Senado. Ayan. Ito pa komento, Attorney Sal, from Lalaine Garcia. Good morning, Attorney Sal, watching from Massachusetts. Attorney Sal, Hello. kasalan... Kumusta kayo dyan? US? Yes. May komento siya, Attorney Sal. Kasalanan yan lahat ni BBM dahil inaatupag nila ang nakawin lahat ng pera ng taong bayan. Kawawang Pilipinas. Ayan. Oo nga. Agree. Ayan. Ito naman po from Marof Versosa. Good morning, Attorney Sal. Sanay talaga ang admin na ito sa Band-Aid Solution. Puro ayuda tapos wala ulit. Di ba? Ayan. Agree. Ito na si Rosaline, Attorney Sal. Ang bagel dito may cap. Ang presyo ng gasoline to 170 yen at yung itinaas ay government subsidized. Ayan. Mm. Ito naman po from Michelle De Castro. Minsan, okay din naman pala ang ginagawa ni Senator Legarda kasi tama nga naman, responsibilidad nga naman ni Garin ang trabaho niya. Dapat umaattend talaga siya kahit sobrang taas na ng mga bilihin. Siya pa naman ang sekretary. Teka muna. Alam mo, binatikos natin si Ligarda kasi kung makaarte siya, akala mo siya reyna. Senador, ang trabaho ninyo, maghain ng panukalang batas, mag-imbestiga. Hindi para pagalitan ng mga resource person nyo. Kayo'y mayroong mga pinag-aralan, hindi nyo ginagamit. Kung maka-asta kayo para kayo mga teacher sa mga paslit na walang disiplina, ay may mga professional yan. Baka mas marunong pa sa inyo yan. Nagbigay na nga ng kadahilanan kung bakit hindi siya makapunta. Ba't di nyo igalang? Pwede naman yung i-move yung hearing. At kahit na hindi nyo i-move, meron naman mga ibang resource persons na magagamit nyo. Bakit ba wala lang yung isang secretary, nagwawala ka na? Publisidad lang ang hanap mo, yan ang nakikita ko yan. Maging kayo, magalang. Huwag kayong umarte na parang kayo ang mga hari. Hinalal lang kayo ng bayan, saka kayo mga pasweldo ng taong bayan. Makaasta kayo, akala nyo kayo na ang pinakamagagaling, kayo na ang pinakamayayaman. Kung wala ang taong bayan, wala kayo. Ayan. Yan talaga mga kadonatics, hindi talaga ko hanga sa ginawa ni Legarda. Na may half-truth naman talaga yung mga pinagsasabi niya mga kadonatics. Pero, the fact na na-mention kasi yung pangalan niya sa isa sa mga tumanggap ng maleta-maleta, kaya ganito siya ngayon, nagpapa-epal mga kadonatics para makalimutan natin yung issue na yun. No. We will never forget that. Kaya Legarda, umamin ka na. Yan ang punto natin. Maraming salamat po. Well, anyway mga kadonatics, thank you so much and comment down below at babasahin natin yan lahat. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.